Okay, start na ba tayo? Okay, tayo na mag-start na, no? Pwede muli si Brother James nag-pray. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa parang ito, sa Panginoon, sa kainahan, kagabi, sa natulog, Panginoon, salamat, Panginoon, sa mga pagpapala, Panginoon, na awaiting for us this morning para sa aming masalita. Kita namin, Panginoon, mahimay namin, Panginoon, ang salita mo patungkol sa music. Salamat, Panginoon. Alam po namin na kayo ang gumawa ng music, Panginoon, kayo ang gumawa niya. Alam niyo, Panginoon, yung mga dapat at hindi dapat, Panginoon, na aming pakinggan. Gamitin niyo ang aming pastor, daluyan ang iyong pagpapala, Panginoon, patuloy sa pag-aaral na ito sa natin. Ingatan, Panginoon, yung parating pa lang, Panginoon, pala sa amin, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sabi po. Morning sa lahat. Morning po. Tayo rin magsimula, no? Welcome sa ating Music Seminar 2025. Salamat dito ang karamihan. Invite din ako sa iba pero sa biglaan eh. So, ang seminar na ito, Lord, again, magtuloy. Seminar natin ay yun po ay ginagawa natin no, para makalimutan itong augment. No? So, ginagawa natin pag-aaral, Sundays, Thursdays. May seminar tayo para gamitin 10 araw para po himayin ang mga topics na maganda at iba controversial, iba naman ay importante talaga at advantageous pag pinake natin ng 10 araw. Okay? So yung mga natapos natin dyan, of course, nakadalawang survey seminar na tayo through the years, no? Isang KJV seminar, which is dito pa na-post. Ano pa yung mga natapos natin? Ano po? Baptist Distinctives. Kailan lang yan, no? And then, sino ba nakakala? Ayan. Dito naman lahat yun, eh. Yes, governments. So, yun muna, and then that is 2020, no? So, yung seminar, then whosoever will, anti-Calvinist seminar, church history seminar, and then anti-Judaizer seminar, then anti-atheism seminar, and then anti-Sodomites seminar, and then wala na, Baptist Distinctive Seminar. Nagpapit ko na yung story ng church history. Then Human and Divine Government Seminar, and then so waiting ulit last year. Okay? At this year naman, ito na. Music seminar, mas anticipated pero tinignan ko, 2021 lang pala yung siniris ko ito, limang service. Kaya subukan natin tapusin ngayong araw, yung alas 7 tayo uwi. Ano ba? Okay, bago yan, as an introduction, mayroon ako dito number line, para lang sa kalaman ng iba rin. Ano pa kaya akong ano dito? Ano yung number line? Ito po yung better yung positive, no? Ayan, integer yan, number. Pero, ginagawa natin, para lang sa iba na natanong siguro, bakit kailangan pa yan? Alam na natin yan, gaano ba importante yan, baka hindi na masyado. So, kaya natin kumpara dito sa positive na positive, hindi sabihin natin dito sa pinakadulo. Ito yung pinaka the best. Okay?
Pinaka-positive ito yung worst. Dito naman yung napakasama. Okay? Ginagawa po natin, lalo sa topic na to, ano ba yung yun ang goal natin lagi, di ba? Idea na tawag. Dito tayo yung ginagawa natin, pinapractice, pinapaniwalaan, may isip, hanggang para dito sa dulo. So, walang perfect na kasi hanggang 4 lang yan, di ba? So, obviously, indefinite yan, wala infinity yan eh. Pero, kumari na lang, yung alalalaman mo sa sabihin natin ilagay natin yung ano bang worst music. Devil music. Okay, evil yan. Ano ba ito? Hindi yan. May evil music dito. Dito, heavenly. Okay? So, pwede mong ilagay yung CCM, dito, di ba? Temporary Christian music. So, hindi naman siya napakasama katulad ng demonyo, pero still, malayo siya sa heavenly music. So, again, ang gusto natin obviously ay pag ganun. Applicable to sa lahat eh. No? Sa yung paglilingkod, sa soul winning mo, yung skills mo. Diba? Yung spirituality, hanggat maaari doon tayo papaganon. So kaya inaaral lang dito yung mga ganitong topic para alam natin kung saan tayo nakalagay sa ngayon. Okay? Ay doon sa skills nga, sa ano natin ngayon, yung music. So i-smuggle natin yung idea ng dancing, sakto pala yun. Okay? Hindi ko na gawa. So i-smuggle natin dito, kaya natin ipasok yan dito. Sana natindihan itong, ano na to, illustration. So, okay, manginayang. Gusto, okay naman, Christian naman eh. Ang layo eh. Hanggat maaari doon tayo sa pinaka. So, ako, lalagay ko yung KJV music dito sa banda dito. Amen? Yung mga choir dito yan. Maganda naman yan. So, may ano pala, may better pa doon. Okay? Yung mga kinakanta nyo, mamaya i-rank nyo. Okay, mga kantahin nyo. I-rank nyo from here to here. Okay, so sana hanggang dito tayo. Dapat itong ating sa church, pwede dito. Ngayon, kung gusto nyo makinig lang ng mga rock music na background music lang sa ibang mali. Hanggat mali, huwag na, no? Iba naman Christian music, andito, may mga drums, ganyan, pero okay naman, hindi naman siya negative. Dito dyan yung binasabi ko? Yes. Then ano pa, yung mga hymns natin, siguro, magpapasok dyan. Ayan, sana natindihan ito. So, balik tayo sa ating topic natin ngayon Ang title natin, binago ko dun sa mga series natin dati. In Psalms and Hymns. Alam niyo yan, di ba? Sa Colossians 3:16. Ano sabi doon? Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, making melody in your heart to the Lord. So, yan. Obviously, yung positive. Pero actually ngayon, mag-delve tayo more on contemporary Christian music. Kasi nga, balik tayo sa dito. Dito siya, sasabihin ko, okay na yung pastor eh. Ako mismo ay na-involved dyan. Nakinig ako sa matagal na panahon. Bakit di pala ako nag-order, no? Ayan na nga, nakakatakot minsan ito eh. Ayan. Yun, so nakatulong in a way, pero may mga negative din na effect yun. Kasi ginawa ng CCM nga, mamaya, detalye natin yan. May mga in-import silang makamundong methods and styles na di natin kailangan at actually nakakasama kayo ng magagawa ngayon. Okay? So, let's move. So, by the way, ito ay hinango ko, no? Objective natin. Baliktad ko Dahil si David Cloud, so nakatulong din niya sa aking spiritual walk, no? Practice siya, fundamental. Hindi lang ako agree sa kanyang ibang tinuturo din. Pero sa itong bagay, napakasipag niya magsulat, no? So, sa mga topics na magaling siya sa King James and dito, music. Okay? So, objective natin para malaman again CCM, the contemporary Christian music and its inner workings, why and
how it should be avoided. So, paano at bakit. Okay? Pero again, smuggle natin yung dancing. Mapasok ko lang kung saan applicable, okay? Kasi maano talaga siya, papasok siya eh. So again, masama bang sumayaw? Ganyan lagi yung tanong eh. Parang dito na naman. Useful to yun. Masama ba? Gano'ng kasama, gano'ng kabuti, ano yung allowable, di ba? Nakita mo anak mo nagsasayo, tawin mo ba agad? O, nagda-drums, di ba? So, papaliwanag mo lang sa kanila yung the best music, the best practice that we need, di ba? Mga bata, maraming, isa nag-iingay na ewan. Nakuha sa kanila yun kasi nung pinapractice na yung dila nila, alamin mo lang kung saan tayo lalagay, okay? So, ganun din yan, music, then dancing, mga practices. Alamin natin kung saan nakalagay, and then adjust accordingly. Nakasunod po ba? Ito na, no? So, again, medyo focus tayo sa CCM. So, contemporary Christian music sa jungle. Alam niyo yung jungle? Sinabing jungle, maraming bagay nandun. Delikado, yan, di ba? Wild, okay? Jungle. Of end times apostasy, yan ang sabi ni David Cloud, which is totoo kasi alam niyo end times apostasy, kasi apostasy ay paglayo sa faith, no? Departure from the faith. So may mga gandang practice yung mga Kristiyano, napakaganda kumpara sa mga pagano, pero na-erode, ibig sabihin, nagko-compromise. Iniiwan yung tama, yung lumalayo, no? Na pag-aralan ko lang pala sa Greek yung apostasy, parang ang literal meaning niya, distance, no? Anyway, so yung nating lumayo sa maganda, amen? Balik ka dito, ito na yung ideal, tapos palayo ka ng palayo, hindi pa lang, wala pa lang nasa zero, pastor, eh. Ba't ka lumalayo? Diba? So ganda, ano tayo sa ideal ng God, maaari. So apostasy. Nakikita natin isa-isa yan, no? Hindi tayo yung walang yan. So, itong pinaka-topic na to, gusto kong i-drill deep sa inyo, no? So, sabi kasi ng iba, basta maganda naman yung lyrics. Grabe, Hellsong, yan ang ano ngayon. Actually, sa ating napansin niya, sa ating pinaka-banner today, ito niya sa baba. Napansin niyo, ito rin yung ating banner na sa soul winning. Nalis ko lang ibang bagay. May soul winning seminar natin. May heaven, then may hell. Napansin niyo ba yung ano? Yeah. Pero sa baba niyan, ayan po example mismo ng Hillsong concert. Okay? So walang pinagkaiba po sa sanlibutan. Sino nakapalit ng concert dito? Mahal yan. Kaya minsan nasa YouTube yan eh. Dati, mga namin mga concert, mga rockstar, mga rock and roll. Walang pinagkaiba, nagkakagulo sila doon. Pero sinasabi nila, nagpupuri na ba kami yung Jesus eh? So, bakit yung pamamaraan nyo hindi makalangit? Diba? Ginaya nyo. Exactly kung ano yung may sanlibutan na nagwawala doon, tapos tinataas yung mga singer, alam mo, mga rockstar, na paulit-ulit yung pangalan ni Jesus, pero bantang muli, makamundo pa rin. So again, isa-isa natin yan ngayong umagat hapon. Ayun, kaya ito yung sinasabi nila. Sabi nila, basta maganda naman yung music, lyrics, I mean, pero rock and roll yung ano. Sabi nila, okay lang yun kasi ang importante yung lyrics. Tama ba yun? Importante talaga lyrics. Pero, kaya nalagyan natin dito yan, music in and of itself is a language. Sa Tagalog, yung mismong type ng music pa lang, language na. Eh, wala naman sinasabi sa atin yung ano. Wala naman lyrics eh. So, example dito, sayang, wala akong palang example dito, no? Kunwari, ang tunog is, may language ba yun? May sinasabi ba sa iyo? Meron nga, parang masaya. Pag masaya yung music, masaya. Ang tema ay pag nakakatakot naman. Dun, 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 dun. Alam mo lang. Imagine mo yung pelikula, nanonood ka yung pelikula minsan. Nakakatakot na yung tema, tapos yung music. Ano ba tatakot, di ba? So, simple illustration lang yan, pero it goes a long way. Para i-refute natin yung mga
Yung sinasabi nitong mga pro-CCM. Okay? Kalimutan ko ito. Talking point, yan. Talking point nila kasi, okay lang yan kasi lyrics na maganda. In-import lang yung rock and roll, at least. Diba? Gawin nating spiritual yung rock and roll. Yan yung tema yan eh. Yun, nire-refute natin yun kasi alam natin, music itself is a language. May sinasabi na agad yun. So dapat, ang dapat, spiritual natin ito, the more na mas spiritual yan, the more na mas makaka-please sa Diyos yan, well, dapat lahat ng component ng music na inaawit, pinapakinggan natin ay papunta doon sa positive. Okay? So, hindi tayo mag-import from sanlibutan. At actually, dito nga tayo magtatagal. Medyo magte-technical mamaya tayo. So, ito lang sana naintindihan natin ang gusto. Okay ba yun? Music pa lang, kahit wala pang lyrics, may sinasabi na ini-influensyahan ka na mismo ng music. May drums yan, ako lalo na. Okay? And then, kung makamundo yan, yung boses na kumakanta. Ano ba? Parang kabayong ano. Una ko pa sa Bible yung neighing. Alam mo ba yun? Ayan. Sige, sumunod tayo. Haba kasi ito. So ito yung sabi lang ni sa ating material. Sabi, CCM has an illicit. Pag sinabi illicit, illegal. Pag sinabi illicit relationship, parang hindi mag-asawa, nag-asama. Illegal yun. Kaya CCM daw, parang may illegal na relasyon sa mundo. Okay? Yun lang ang pag-aasabi niya eh. Hindi mo pwedeng basta-basta pagsamahin niya kasi ano sabi sa 1 John 5:15 to 17. Yan, ano? Love of the world yan eh. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Ano ba ako? Yan, okay. Ha? May mali at verse na yan. Ano ba yun? Okay, siguro yun, 3. Saan yan? Love of God. For all that is in the world, the lust of the eyes, two. Ang hihira ng 5 na rin 2. Okay. Sabi dyan, may basa niya, ready, go. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Okay na yan. So, malinaw dyan, may love, may world na category. Ito yung sanlibutan na tinatawag natin. Okay? Ibig sabihin, combination ng lahat ng tao na sa mundo, pero malayo sa Diyos. So, hindi tayo nagkakategory. Ina-isolate mo yung sarili nyo eh. Dapat makikisa mo. Hindi. Ito yung Bible lang mismo nagsabi. Merong makamundo, may maka-Diyos. Yung pag-ibig daw sa mundo, pag minahal mo yung mundo, hindi mo mahal daw yun, or wala yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Medyo mabigat yun. Okay? So talagang dapat hindi natin mahalin ang mundo, according to this verse. Amen? At dinescribe pa dyan na ganito lang naman mga nasa libutan, ganyan eh. Tama naman eh. Pag tingnan mo lang kahit sa ang popular media, kahit sa YouTube lang eh. Yung trending doon, sigurado, makamundo. Yun yung definition, di mahirap intindihin yan. Kasi sabi dito sa 17, mawawala lang yan, pero yung salita ng Diyos, saka yung kalooban ng Diyos, mananatili. So, pwede dapat gano'n na gano'n tayo sa ating music. Napaka-importante, parte ng ministry ng buhay natin. Hindi nyo ba yun? So, ngayon pa lang, kung nakikinig kayo sa ganyan, sa apate-apate, alam nyo ba yun? So, minsan, di mo maiwasan yun eh. Pero, yun nga, at least wag mo wag mo lang
paulit-ulitin. Kung napakinggan mo sa labas, yun na yun. Yun tayo, yun na tayo. Walang ewan eh. So, huwag nating mahalin. Yung term ko kanina, di ba? Mahalin. Huwag mong mahalin. Eh, ang ganda eh. Maganda talaga design yan sa sanglibutan, saka sa laman. Nakita natin yun, okay? Malinaw dyan, hindi yan sa Diyos. Huwag mong mahalin. Ngayon, ito introduction pa rin tayo. Yung CCM, represent the charismatic movement of all its dangerous heretical weirdness. Actually, pinili ko na lang dito yung mga importante. Pag inobserbahan mo yan, movement na yan, charismatic, dyan ang galing yung mga Pentecostal, charismatic movement ang tawag natin dyan kasi nagkakapareho sila sa tongues, sa drums, at sa nagwawala. Okay? At nag-rock and roll. Doon nagkakapareho yan eh. So kung sinabing charismatic movement, kasi iba dyan Catholic, iba dyan halo-halo na. Okay? Pero more on Pentecostal yan. Kaya kahit mga Pentecostal nga, lumalayo na doon. Alam na lang gano'n ka-weird yun. So ano yung mga weirdness? So yung sabing gibberish, ano yun? Gibberish speaking, ano yun? Yung parang tongues nga, tongues nila. Yung tralala siguro sa yung mga bata, si Shana, bisa nagagano. Yung mga tayo. Ito mga pastor. Di ba parang si Kibuloy pala nagaganyan pala. Parang Catholic na sila nag-a-adopt yun eh. So nakita ko lang sa picture. Ano pa? Yung spirit slaying. Ay, kilala kami nito dyan eh. Spirit slaying daw. Ano yun? Sa Tagalog, pinapatay sila ng spirito. Ba't ko papatay yung spirito? Buhay nga mayroong spirito ng Diyos eh. So yeah, holy shaking. Talagang nanginginig. Parang mga ewan. Holy laughter. Nilalagay lang lagi ng holy, pero baliktad siya. Yung tawa po, sabi nga sa'yo, iba yung nakakatuwa, iba yung nakakatawa, di ba? Pag nakakatuwa, okay yun. Pag nakakatawa, ang dali. So, ba't ka tumatawa minsan? Actually, sabihin ko na lang din sa may baptist, may BMP meeting kami na may nagganon. Hindi ko alam bakit. Alam nga, nag-i-influensya, hindi naman pinaliwanag na yung pastor. Parang ganon siya lang. Pero hindi mo malaman kung ganon na exactly. Kasi parang, after magluho ka na, tumatawa ng ewan eh. Hindi ko alam kung nangyari sa tao. Hindi ko naman na. Anyway, so, holy drunkenness, word of faith, name it and claim it. Yan, madalas yan. Ginagaya na ng baptist yan. Kaya mag-ingat kayo dyan ha. Alam niyo naman kung kasakbay si nanay. Sound doctrine, sabi sa Bible, yung speech that cannot be condemned. No? Hindi yung walang masasabi. Sa pumunta kasi pastor magsalita, wala tayong ganun. Okay? Sila, sinasadya nila. Kasi ini-influensya tayo sa isang bagay na hindi naman sinabi sa Bible na positive. Kaya kung kayo mag-name mo, I claim it this year, okay, magiging millionaire na, yung mga ganun. Pentecostal lang galing yan. Gagayahin yan. Kaya kung pinapalala, hinihingi mo sa Diyos, huwag mong sasabihin sa'yo na. Okay, later rain, miracle, revival, di ko alam na actually. So may sinabi kasi sa Bible na latter rain, ibig sabihin lang nun, ano kabalita ng latter? Ano yung nasa unahan? The early ata, the early and latter. Ibig sabihin lang nun, parang ano bang sa Pilipinas ang ulan. Di ba sabihin natin mga June, meron na yan, di ba? Yun lang yun. Pag latter rain, mga December, yun lang yun. Ang ginagawa nyo, binibigyan lang ibang meaning. Then, fourth dimensional prayer, di ba? Okay, baka nanonood ng Marvel to. End times, prophets, and apostles. Yan. So, kaya may Pilipinas, mayroong apostol yun. Diba? Kamari. So, more of that later. Then, CCM is totally ecumenical. So, hindi nyo pa alam yung term na ecumenical. Catholic ang nag-post nyo, hindi nagkakamali. Ito yung pagsasama-sama ng iba-ibang religion. Kaya so, mahal namin kayo, mga kapatid na Muslim, mga kapatid na Hindu, yan. So, gusto nila magsama-sama, kahit hindi dapat. Ngayon, tayo nakikisama sa kung sino man yan, hindi sa pananampalataya, hindi sa practice. So, dinidistinguish natin agad yung sarili natin. Kung gusto nila tayo kasama, influensyahan natin sila sa tama.
Amen. Di lang basta unity in despite difference. Okay, okay yung ibang difference, pero ibang difference hindi tama. So, ingat tayo dyan. Ang CCM, ganun yan. Kaya po yung mga banda-banda na yan, hindi nyo pa alam, sinasabi sa inyo eh. Sinundan ko po yan eh. Tutugtog yung isa sa Catholic, tutugtog sa Methodist, tutugtog sa... Wala siyang pakailan eh. Kasi nga yung music nila baka mundo rin. At pag inalaw sila doon, tutugtog yun kasi may bayad yun siyempre. Ang banda-banda, gig yan eh. So kaya sinasabi sa ating lesson namin, makikita natin marami dito. Yung CCM, Temporary Christian Music, in-embrace niya yung ecumenicalism. Gusto nga magkakapatid tayo lahat, wala silang pakialam sa standard natin. Mabentahan. And basta bibili ka ng t-shirt namin. Mura ano eh. Talagang pera. And closely affiliated with Rome. Yung Rome, siyempre Catholic yan. Okay? Move on tayo. Most CCM artists love kung sino man yan. Kilala mo yung Dietrich Bonhoeffer na yan. Hindi ko kilala yan eh. Pero kilala natin, C.S. Lewis. Kilala yung C.S. Lewis? Hindi rin pastor eh. Pakilala ko sa iyo ngayon. Kinikilala yan ng Catholic at ng maraming evangelicals. Dati kong pinapakinggan, si Ram Zacharias, hindi na ngayon. Idol niya yan. Okay? Talino naman. Pero sablay din. Author din yan. Mga sinulat siya. Baka napanood niyo yung Narnia. Yung Narnia. Sabi, ako nagkasandaan niya, di ba? Medyo biblical daw. May mga Christian themes doon. Pero si Lewis kasi, heretic yan. Yun. Yun may totoo naman. Pero, may halo eh. Kahit yung Pilgrim Progress alam mo yung Pilgrim Progress, sikat na Baptist na literature. So, ingat din may mga maling connotation doon. So, ito medyo advanced na eh. Basta yung CCM na yan, may mga pinapractice sila minsan sa kanta nila. Parang tongues din. At habang nag-play sila, mamaya, akala ko nag-pray na, pero sinasama yung music. Parang ka lang parang kang hinihele. Yan din pinapractice yun. Yung mga baptist, nag-pray yan, nag-matag pa ng sige mo, okay pa yun, pero tayo talagang totally. Okay? So, I believe, practice natin according sa Spirit ng Diyos, katotohanan. So, hindi mo kailangan i-access yung emotion ng anyway, pa. CCM artists love wretchedly corrupt Bible such as The Message. Hindi kayo pamilya sa The Message o transliteration ng Bible. Obviously, hindi na Bible. Napakalayo na. Ganyan yung mga CCM. Lalagay nila sa lyrics na yun. Ibabarong nila sa The Message. Hindi King James yan. Marami sa King James. Lalagay nila sa kanilang music, lyrics, and therefore, na-influensya na sila nung corrupted Bible yan. Mga The Message. NIV, ganun din. So, mahilig dyan yan. Wala akong kilalang CCM na King James. So, magkakasama kasi yan eh. Bible, damit, and then music. Wala ka. Kaya tayong fundamental Baptist, Bible talaga. Hindi na tayo OA doon. Pero magkakasama mahalata mo yan. Okay? So, pero again, ini-erode ko ng marami yan. Let's move on. Large number of CCM artists love The Shack and Isdol. So, hindi nyo alam yung The Shack. Libro po yan. Okay? Libro na kesyo, dinidescribe daw ang Diyos na kesyo parang basta weird. Parang yun, either pwede daw siya lalaki, pwede siya babae. Ganun ko rin. Ganyan ang spirito ng mga yan. Ini-erode yung malinaw na katuruan ng Bible. So, hindi lahat pero karamihan sa kanila. Okay, nag-virtual na ba kayo? That CCM is widely infiltrated with homosexuality. Ayun, so kailan lang, actually, mayroong mga kilalang, they came out. Lalaking music
CCM, mga artist, sabihin, ay bakla pala ako. Iba atheist. Diba? Atheist pa. Pag sikat na. No? Ganun yun. Actually, pansinin nyo yung mga kahit mga artista. Pag yan ay sumikat na, o pera na malaking pera, tapos anong gagawin sa kanila? O pera ng pelikula na bastos, di ba? Eh, ba't sila pumapayag? Kasi gaganon yung karir nila. Kung wala silang project, wala silang sanay na sila sa ano eh, mapera na sila eh. Yan. So, ganun yun. So, biglang malalaman mo. By the way, kahit yung mga sikat sa Marvel, ano ko lang, yung mga nag-share kasi sa akin. Karamihan pala doon. Alam mo, bata yung pelikula, di ba? Marvel, Iron Man. Lalo na yung yung witch doon, sino yung witch? Naguhubad pala yun dati. Siyempre, pag na-inlove, ay, ganda naman yung art. Sino ako ng pelikula? Kahit yung sa Beast, wala kung sino man yun. Mga artista ng ano, Lubad. Sinubad. Weird, di ba? And then, nabanggit na ito kanina. Yan, so lalo, mga homosexual. Tawag natin dyan isa na sodomites. Okay? So, hindi mo gustuhin yun. Bakit tanggap na tanggap sa kanila yun? Well, spiritually, and then dito sila yun. You know, negative 1 or 2, pwede mong i-argue sa ganyan. Pero papunta ko yan doon. Pag nakikinig ka dyan, papunta ka din doon. Okay? So yung mga Bible verse natin, may mali pa ako kanina. John 4:23. Isahin ko na sa iyo, parang di ako palipat-lipat. Mali pala yung kanina. John 4, ito yung woman in the well, di ba? Anong sabi doon? He that worship Him, but our comment and now is that the true worshipper shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him. Tagalog, ang gusto ng Diyos, sumasamba sa Kanya, sa katotohanan, tsaka spirito. Spirito ng Diyos yun. Maligtas, dapat. Anong klaseng spirito meron itong mga pinag-usapan natin? So, hindi totoong naglilingkod at sumasamba sa Diyos yun. Hindi tayo papayag. Layo. 14:17, dyan pa rin. So, 14, ito yung start ng panalangin ni Jesus. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not. Neither knoweth Him, but ye know Him, for He dwelleth with you, and shall be in you. Yan po yung panalangin ni Jesus sa mga disipulo. Yung Espiritu ng katotohanan, wala sa mundo. Hindi mo yun? Kaya, hindi okay yung Jesus daw eh. Ginagawa ka lang mura yung pangalan ng Panginoon eh. Hindi ka maniniwala basta-basta doon. Amen? Amen. Because you see it, hindi nila kilala. 2 Corinthians 2:14, ganun din yung tema doon. 15:26 pa rin, nandyan. But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth na naman. Kung ang nangunguna sa church, sa'yo, ay Espiritu ng Diyos, hindi ka makikiayon sa Espiritu ng salibutan. Ganun kasimple yan. Nadedetect mo yan, malaki yung pagkakaiba. Okay? Amen. Kasi nga, Espiritu ng katotohanan. And then 16:13. Ganun din. Howbeit, when He, the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. Yan ang maganda sa mga kabataan. Yung paso, hindi ko na mag-gets eh. Parang sila dati. Ganun tayo. Hindi naman agad-agad dyan eh. Lalo pag sanay ka na. Sinanay ka ng Catholic, sinanay yung Papurism, pinataliban. Ganda na, di ba? Ayun yung kasikatan nila. Yung Papuri 1, si Sir Alvin, alam niya yan. Hindi sa music yun. So, Papuri 1, album 1 nila yun. Yun yung maganda pa. Pero, kung sumisikat na sila, nagkakapera tayo ah. Gusto nila i-please yung mga sanlibutan din. Kaya nagkaroon, kaya si Arnold De Pano, bumili ako ng tape dati na kasi gusto ko yung kanta niya kami. Kailangan mo si Alvin.
Yung ano, dakilang katapatan. Alam mo ba yun? Baka mapili niyo yun. Maganda pa yun eh. Ano lang. Dakila ka, oh Diyos. Di bumili ako ng album niya. Maya side B. Pag mira, may rap. Ano ba ito? Rap? Tayo ko. Eh, bagong Kristiyano ako nun. Kaya naramdaman ko agad may something's wrong. Eh, galing din ako sa rock music. So, ramdam ko yun. So, anyway, iba yung spirito ng Diyos, katotohanan, iba yung spirito ng sanlibutan. Hindi nga isa sa demonyo, pero still, pupunta yun doon. Ba't kayo lalayo ng sanlibutan sa Diyos? Okay, and then, alam niyo yung John 4:6. 1 John 4:6 wala. Tingnan natin. Ano yan? May nakakalam niya. We are of God. He that knoweth God heareth us. He that is not of God heareth not us. Hereby we know the spirit of truth. Dito natin nalalaman. Kaya isa sa mga pwede mong tanong dyan, si Pastor dito, yun ang standard lang niya. Sabi niya, pag tinanong siya daw, anong, Pastor, pwede ba makinig sa ganyang music? Tanong mo, yung kumanta mo niya, ligtas. Isa sa mga nasabi niya lagi. Yun lang, medyo mahirap alam di ba? Pero magkakaroon ka ng idea kung Catholic yan. Di ba? Kung Pentecostal yan. Okay? Malamang, wala spirito ng Diyos sa kanya. Okay? So, ganun daw natin malalaman ang spirit of truth and spirit of error pag siya ay sa Diyos. Ang taong yan. Okay? So again pwedeng awitin natin isa. Kung may nadampot kayo na music, ay dalaw ko naman kasi maganda yung lyrics. Hindi ko sabihin nung apostasy na discerning word. Isa may import ba? Nagagaya. Ilan yun naman tayo. Pag ano tayo dyan. So, pero yun nga yung gagawin natin. Kaya inaaral natin to para maging ano tayo. Ang tawag doon yung mapagpatsyag. Diligent and vigilant. Very good. Hindi ng jacket yan. Vigilant. Tama yun. Vigilant. Hindi ka yung okay na yan. Vigilant ka. Ako yung una dyan. Pero kayo din. Okay. Sabi naman sa Ephesians 5:9, for the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Hindi na mawawala yung righteousness and truth. Hindi yung magandang pakinggan eh. Totoo ba sinasabi? Yan. Yung mga tanong na dapat nating itanong. Okay? So ito, hindi tayo katotohanan. Truth be told, even fundamental baptist, ito na yung wala ka ng dadagdag dito sa positive. I believe sa mundo ngayon, yung pinaka mga churches, religion, napakalapit at halos malapit na rin sa Bible at sa Diyos, yung mga fundamental baptist ko yan. Though nagkakaroon din ng katiyan minsan dyan, pero still, kaya nga fundamental, back to the roots tayo. Okay? Pero pumapasok din. Pumapasok yan. Kung paano pumapasok yan, madalas ganyan. Yung, gusto, special number ako, sige. Mamaya, rocking mo na, casting crown na, alam yung casting crown. Pakinggan ko rin kasi yan eh. Ganda sana, casting crown, di ba? Revelation, so yun, Revelation 1, Revelation 4. Revelation 4 yun eh. Kasi rock and roll na talaga yun. Yun na, badrama naman. Sino alam na ano nila kanta? Wag na. Okay, so pumapasok yan, yung iba ginagawa, di ba yun? Ginagawa, inaalis lang yung drum. Pero the same lyrics, the same melody, papabagalin lang. So mag-ingat. At sorry, wala akong kilalang ano. Alam ko sina ang sikat na baptist sa US, si Paul Chappell, yan. Pumapasok sa kanila, pero mga ano rin yun. Dati, hindi ako nagkakamalik, English pa rin yun. Yung pumunta dito, ating bisita last time, tinignan yung church sila, parang gano'n na rin. Hindi pa totally, pero ano, King James pa rin sila, at least. Si Roger Han.
Isang nakamata ba kayo doon? Kami lang pala, no? Yung pinag-leader nila doon, talagang parang leader ng choir nila. Kaya nagandahan sila nung nakinig nila sa diet yung ganda ng music na ano sila eh. Pero pag tinignan mo yung website nila, ayun, Hillsong. Nakakalungkot. So, kaya sinabi natin yan dito, kasi mag-ingat tayo. Amen? Pag wala rin si Pastor Ace, di ko alam, sino susunod, di ba? Nangyari yan sa Bob Jones daw. Nangyari daw yan kay, dito sa mga mother natin po, sa malapit sa atin, sa Tamesa, mayroong baptist dyan na isa sa mga pioneer. Lions yung pastor. Okay yung tatay, yung founding pastor. Yung anak daw niya, medyo temporary na. Ba't gano'n? May Bible school doon maganda. Sa tayo si Pastor dito, nag-garal doon. So, ganyan po yan. Kaya nga pinapasa namin sa inyo. Alam niyo dapat yung ano yung pinapaniwalaan natin, tsaka bakit. Hindi yung sunod ka na sunod, King James tayo kasi King James. Bakit nga? Hindi mo inaral kung bakit. Paano sasagutin yung mga katanungan. Diba? So, hindi tayo ganun kababaw. Dapat, hindi mo pinapaniwala yan dahil sinabi ko. Kasi pag wala na ako, paano na? So, Isaiah, music. Amen. Now, bakit sinabi adaptation, yun nga, walang drums, pero bakit CCM pa rin? Siyempre, maghahanap yung sino ba kumanta nun? Ang ganda nun Papakinggan mo ngayon sa YouTube, pag ilagay mo yung pangalan ng banda, sunod-sunod na yan. Sinabi ko niya, under the pan, no? Lalo nung panahon namin, di ba yung tape? Di mo naman marirewind-rewind yan di pag tumugtog na yun, mamaya, map na. Kaya dangerous yan and wrong. Bakit? Ano tayong mga dahilan dito? Number one, because it is a capitulation. Capitulation. Two, soft lock. Ano yung capitulation? Yung magaling dyan. Ang pagsuko lang. Kasi ganito yan. Paano kunwari nga, kasi ibang mga pastor na mahilig sa mga kaibigan, fellowship, maganda naman yan. Kung maayos yung kaibiganin mo, paano kung sila yung gusto mo kasi marami yung call nila, maganda yung place nila, maganda nga tayo, joint fellowship, gano'n yan kung marami sila, rock and roll, kaya medyo lang. Yung iba sumusuko, yun yung sabi dito capitulation. Hindi naman hard metal agad soft rock muna, alam niyo yung rock? Okay, paulit-ulit tayo sa rock. Kung sinabing rock music, ito yung parang hindi ko yung una lang, ganyan lang. At kung sinasabi yung pasungin medyo nang pigilan yun. Pansin niya sa mga bata. Ngala kayo, pag pinakinggan mo ng hymn yan, hindi yan gaganon. Diba, spiritual yan ma-uplift mo spirit. Pero pag yan, kahit yan, mga ganyan kababata, nasayaw na yung sarili nila kahit di mo tuturuan. Okay? Simula ngayon yan ang tawag natin sa ganyan klase ng music, rock music. Kahit popular music, rock pa rin yun. Okay. So sabi dyan, it's addictive nature. Makaka-addict yan. Kaya nga po, kumikita yung mga yan. Ba't kumikita yung mga yan? Ba't ang lalaki ng, di ba? Nakakita ko ba ng rockstar na hindi mayaman? Maganda kayo, nalalaos agad, di ba? Kaya ang gusto yung mayaman, sino nanatili? Yung music company. Sila yung may-ari ng rights. Yung mga labels, no? So pag nirecord nila yan, magaling kang artist, pero kami may-ari ng music mo kasi tinudus nila yon and then in-spread nila yung parang publisher sila sa libro. Okay? Sa pelikula naman, distributor. Like Universal and ano ba yung mga distributor niya? Disney. Yan ang pinakamalaki ngayon, Disney. Puro bakla yan. So, binatilo sila, nalogi sila. But anyway, nakaka-addict yan. So, huwag kayong ma-addict. Kung ma-addict kayo sa magandang bagay, nasa Bible din yung addict sa ministry, o soul winning, o Bible, addict yan. Okay yun. Kung music, nakaka-addict yan. So, sana magandang music yung ano. Amen? Amen. Okay. Taking together with the other forms of syncopation. Ito na yung technical term, is syncopation. Alam ko yan kasi yung nagdadance nila ko dati. May tinatawag silang syncopado nga. Ano ba yun? Kasi medyo mahirap na parang wala, hindi lang siya gano'n. Hindi lang siya diretso. May salit na ganyan ka.
Mga ganun, di ba? Nakakadala yun eh. Alam mo na yung pattern, pero babaguhin ng konti. Pero, may ina-anticipate ka. Ganyan daw yung, mamaya, puro ganyan tayo eh. We have a very common contemporary style in which the basis of the rock feel is achieved by the beat anticipation. In other forms of syncopation, simply taken on board, the rock feel. Puro feel eh. Nararamdaman mo, ganda nito, gusto ko to. Hindi mo ma-explain. Kasi ang tinitira niya, ito pala hindi ko na, kanina, no, na-explain. Sa isang bahay, kung natin gusto mong pasukin yung bahay, kumpara natin yung church, tsaka yung gawain ng isang bahay. Yung magnanakaw, sino yung magnanakaw sa Bible? The devil, di ba? Sabi natin ito. Sino nakakala ko sa inyo? Parang sa John 10 yun. John 10 din, ganun. Ayan, okay. Sabi dyan, the thief cometh na, kinukumpara ni Jesus ang sarili niya, siya yung good shepherd. So, sino yung magnanakaw? So, syempre, yung demonyo. Anong style ng magnanakaw? The thief cometh not, but to steal. Yung magnanakaw, hindi naman darating yan. Walang iba kundi magnakaw, umatay, at sumira. Okay? Kabaliktaran ng of course, Jesus. Ngayon, tayo dito, yung demonyo, paano nila nanakawin yung magandang music? At yung maganda samahan natin at paglilingkod natin sa Diyos, paano niya gawin yun? Kung paano niya sa isang bahay, hindi magnanakaw. Diba? Saan dadaan yung magnanakaw? Sa main door ba? Hindi kasi main door, sarado yan. Diba? Nandiyan lahat ng pinakamatibay kasi nalak. Saan siya dadaan? Minsan sa bubong, bintana. At ang madalas natin ito kasi kahit yung mga bahay na may tinatawag na backdoor. Hindi ba yan? Kasi hindi masyadong protektado yung kasi wala nang dadaan doon kasi bago ka makapunta doon. Ito yung mga tinatawag sa pati ng bahay na hindi masyadong protektado. Isang tadyak mo lang, sira na. So, tandaan nyo na kahit sa programming may tinatawag lang yung backdoor. Kasi madaling pasukin. Yun yung paraan kung paano ka makakapasok. Kahit pa may gate na bakal yan, mayroong naraman yan. Tingnan nyo yung backdoor dito, buti wala. Ibang bahay gano'n, may backdoor na hindi na ginastusan kasi sa likod naman yun, wala nakakita yun. Kaso makakapasok yung magnanakaw doon. Kaya ganyan po yung music. Hindi ka maloloko sa doktrina, parang pinapakinggan kanina sa answer in Genesis. Ang ganda rin ang ano nila eh. May pinakilala siya doon na tao na recorded, na-record niya, sabi mga anti-Christian kasi to. Sabi nila, hindi yung pwedeng direktahin atakin yung Christianity kasi marami mga Kristiyano eh. Malaman lang nila sa demonyo kasi ginawa nila kaya yung kabangkado niya pala si evolution, si Darwin, Charles Darwin. So, ang ginawa nila, in-undermine lang nila yung history ng Genesis. And then, dami na naloko, pati mga Kristiyano. Kailan katulong din nila yung mga apostate churches and ministers. Okay? So, yun lang ha. Pag sila yung backdoor, para alam ng iba. Backdoor. So, tayong ngayon, mga kabataan, nasa magandang church kayo, paano makakapasok ang demonyo sa inyo? So, ito mga uppers, medyo na, ano na, di ba? Si DM, medyo si Christian, medyo, yes, si Joshua, okay naman yan. Kaso, pag nakikinig ka pala ng music daw, kinakausap ka na ng sanlibutan ng demonyo. Maunti-unti lang, hindi mo namamalaya kasi pumapasok sila sa backdoor. Kaya ngayon, ito yung sasabi yung feeling lang, bakit parang gusto ko mag-rebelde sa nanay tatay ko? Kasi rock and roll yung pinapakinggan mo eh. Diba? Sa church, ang ganda ng awitan natin dito, tapos yung pinapakinggan mo. Alam niyo ba may mga ganong music na naalala ko? Yung vocalista nila, hindi vocalista ang tawag nila. Alam niyo ba yun? Alam niyo tawag nila? Throat. Alam niyo throat? Ito. Kasi hindi siya kumakanta yun. Ganun lang eh. Nakikinig dyan. Meron. Oh my, kaya mga rebelde din sa magulang. Amen? Yan din sa church. Magkiking Joyce ba kayo? Makikinig ba kayo, pastor? Kung pinapahin kayo sa bahay nyo, puro kabastusan, kalmunduan.
So may influensya kanya. So tuloy lang natin yan ha. Ayun daw yung feeling, nararamdaman mo. Hindi mo may paliwanag pero gusto mo nang mag-rebelde. Sabi daw, the context of dominating forms. Gusto ka nang i-dominate nung feeling lang, nung music. More on that later. Naulit lang to. Music exhibiting this kind of highly syncopated music pattern will always, ito pala yung mga kinokot ni David Lau dito, mga expert ko sa music. Sila yung nagpasok ng mga term dito, syncopated, ano sabi ko kanina? Beat anticipation. Okay? Alam nila yung forma ng mga hymns, ang layo sa mga rock. Ganun po yun. So, minsan nararamdaman mo na kaya hindi ko paliwanag, pero mararamdaman mo yan, pakiramdaman mo. Pag medyo napapaganyan ka, bakit? Pumasok ka, para ka nang hinipnotize. Anong kinalaman na sa Panginoon yung nagpupuri ka nga sa spirito at katotohanan bakit kailangan nakarecord pa naman ako niya kailangan demonstrate. Okay, sabi dyan, will always promote sensual. Alam mo yung sensual? Hindi naman masama yung nase-sense ko yan pero malapit na sa sexual yan, sensual. Walang problema sa mag-asawa bakit pati sa music? Bakit all throughout your day parang gusto mo yung umaawit ay parang nasa may tawag kasi sila doon, bedroom voice ba? Aawit ka lang, ba't gano'n? Parang kang gano'n po yun. Kaya kung demonstrate kailangan yung malaman no? Noong panahon kasi namin Andrew wala pa nga yun. Kilala rin si Material Girl, si Madonna. Isa-isa mo nga talagang kahit niya, pag pinakinggan mo yan, parang talagang inalay sa demonyo. Hindi ka pwedeng mapapaindak. Kasi yung mga gano'n pa. Sinasayaw palagi sa ano. Ha? Sumba. Oh. Yung video na. So yun po yun. Kahit mga lalaki, pag in-adopt yan, kailangan parang ganun din. Si Michael Jackson, ganyan. Sensual kasi. Okay. Pagalaw yung, and compulsion to move the body when this kind of music is played is very great. Napakalakas ng influensya niyan. At napansin ko din kahit sa mga sa mga bata, para lang mapasunod mga bata sa mga program mo sa Jollibee, birthday party. O sige mo, papatagtag ka ng malakas yan. Yung mga bata, excited na. Yung mga magulang na walang kaalam-alam, punta na kayo sa bakla, pag-games daw. So, on the worst. More on that later. Kaya sana nakukuha nyo na hanggang matapos tayo ganito din. Essential spiritual character of the fleshly music. Yung mga term kasi nga, yung music ay laging inaani yung katawan mo. Does not change if we dress nicely. Yan. So, yung ibang baptist, ang ayos ng forma, baka Diyos pag tinignan mo, kahit yung mga Hinson, nakapalda minsan yun Kaya nga, hinahalo nila Hindi ko... Ang dami nating mga topic na yung Hillsong kasi sa Facebook, lahat binabati ko siyempre ng mga katulad ng David Lau. Pinakita yung, kahit ano yung platform nila, talagang stage. Nakapalda. Anong mangyayari doon sa palagay mo? Kahit gusto nyo maging spiritual, wala Gaganon yun So, nakapalda, meron naman yung panloob, diba? Ewan ko yung mga yun. So, anyway, or suppress sensual bodily movements. Ayan. Nakapalda ka, ibig sabihin ba, napaka-spiritual mo na agad. Basically, pero pag ang music mo, tinetempt ka sa ganun, yan na. Nor if we play on classical instruments.
classical yung instrument mo, katulad na harmonica, kunwari, pero tinatag mo mga casting drum, Hillsong, hinahaluan mo eh. So kaya dapat maintindihan natin yung music type mismo ang nag-separate sa godly and sa worldly music. No, if we do it sincerely as an offering to God. Ay, ino-offer ko naman sa Diyos to eh. Ang tanong, tatanggapin niya. Tinanong mo ba sa iyo at tanggapin? Hindi lahat ng ino-offer siya sinatanggap ng Diyos. Amen? Ganun yung mga ano. Ginawa ko naman para sa Diyos to eh. Ganun din sa Cain eh. Lalo si Cain. So, huwag kang mapadala sa ganyang klase ng talking point, no? Nor if the words are biblical, eh, kinuha mo sa Bible yung lyrics eh. So, ito na, in this case, they are quite shallow. So, nasabi lang yun kasi pag in-observe mo, itong mga Baptist kasi talaga, kahit yung sabi ko nga sa inyo, mga Pentecostal movement, dinodocument yan eh. Kaya nalaman natin yun, walang kwenta sa demonyo. Kasi from the history, yung mga Baptist, parang ma-investigan yun. Itong si meron pa siyang kinumpile niya yung mga lyrics ng mga ganitong klase. Kaya niya nasabing mababaw. Kasi, tulog ganito, mababaw. Pwede natin sample lang yan. Anong alam niyo Sina Jamie dati nagaganyan eh. Anong gusto niya? Sample lang natin. Mababaw daw. Tingnan natin, baka naman dito totoo. Like a fire. Like a fire. Sino kumanta nun? Like a fire. Rockin'. Like a fire. Sino kumanta nun? Planet Shakers. Yan, narinig ko yan. Lyrics. Hindi ko napakita dyan ha. Dala, sabi, like a fire, shut up in my bones. So medyo inaano ni Jeremiah. Okay? I want the world to know you are God. Ang ganda naman, di ba? With a passion burning deep within, I want the world to know you, that you live. So, parang maganda. Yeah, oh yeah. Let your presence come and saturate every part of me, make me new. Let your spirit come, move within. Fill me once again because I need more. Jesus, I'm desperate for you. I'm hungry for you, longing. So again, halo ng katotohanan at saka ng kababawan. Okay? Let your presence... Tataka ka. Ba't ka mag-rock and roll para makuha mo yung Espiritu ng Diyos? Kung ligtas ka na, may Espiritu ka na ng Diyos. Kaya kung gusto mag-spiritual, basa ka ng Bible, mag-soul winning ka, makinig ka ng biblical preaching, kung ka mapi-feel ng Holy Spirit, hindi yung mag-rock and roll kayo. Feel me. Ano nga yan? Ang layo eh. I'm desperate for you. Hindi siguro walang-wala silang Jesus na desperado na sila. Come like a flood. Come like a flood and saturate me. Still. Ano naman yun? Still, Hillsong. Kung mga ito, alam eh. Hillsong, Hillsong, still. Hillsong still. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. Ang ganda kung babasahin mo lang. Again. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will dispel you. Know you are God. So kung lyrics lang medyo ang ganda, pero yung sinasabi ditong kababawan minsan is puro gano'n na lang. Kasi napansin nyo, kahit nga kaya sinabihan ko sa inyo, sabi maganda kayo sa Wednesday, di ba? Kasi baka maboring kayo pag medyo technical na tayo. So sa kanila ayaw nilang gano'n, mas parang gusto nilang tinatangay lang sila ng emotion. Alam mo, pag malalim na yung usapan, medyo hirap ka na, di ba? Parang kumakapit ka na sa buwan mo. Parang makasunod ka lang. Alam mo yun eh. At ako, ramdam ko rin, kaya minsan, i-check ko kayo. So, sila hindi gano'n.
Kaya ang daling, yun, katulad ng mga nabasa natin, may mga tama, check, biglang papasok dyan yung kamalian. Hanapan ko nga dito ng mali. Sana ba? Praise the Lord. Sa Bible yun, nasa biblical yun. Kaso nga, sasayawan na nila yun. Paulit-ulit. Yan. So, raise me up. Yan. Ang kulit ni Pastor dito dati. Anyway. So kasi aking mababaw, sabihin, parang vague ba? Ano yung vague? Tinutukoy. Sino may tinutukoy dito? Si Jesus ba o si Krishna? Hindi ba alam eh. Sinong ano? Doon minsan sinasabi naman yung Christ, Jesus. Pero minsan wala na. Bahala kung sino yun. Pwede mong ipasok yun sa minamahal mo, di ba? Pwede nga pa sa minamahal mo, na tao. So yun hindi natin gusto mangyari sa atin. Tuloy ko lang to ha. Sabi dyan, Nora, yan, shallow. These are outward trimmings and do not change the spiritual count of the music itself. Ito yung sinasabi dito eh. So kahit maganda yung lyrics at 80% correct, yung feeling na nararamdaman mo pag ginakanta mo yung music nila, lalo pag pinapakinggan mo, at ako personally, ramdam ko po ito pag may nakausap kami mga ganyan. Pag Bible na pag-uusapan, parang natauhan ba? Tapos parang umaayaw na, Kristiyano na kayo, pero parang, ba't kailangan natin lumalib dyan? Parang gano'n ang ano nila. Parang ramdam nila, dito ka, Christian ka, wow, Christian ka. Bible, ay. Kaya ang ganda ng meme eh. Everybody is a Christian, except when it becomes biblical, sabi ng meme. Tama naman eh. Kristiyano ka, pero mag-Bible pag-usapan, kala ko pa Kristiyano ka. Kasi ayaw nila yung feeling ng talagang dinidrill down yung Bible. Alamin natin ang kalooban ng Diyos. Hindi sila yung gusto na nagdidikta sila. Hanggang dito lang Lord sa negative 1 lang Kaya sa 1 lang. Lang sa 1 Ganon, gusto ng Diyos, pakabanal niya eh. Amen. Tuloy lang natin to. Sabi dyan, nasasabi yung spiritual character of the music. Yun yung mga term niya. Lahat pinoprofile mo, anong klaseng music ba yung Hillsong? By the way, yung Hillsong parang banda yun, at the same time, church. Hillsong Church. Doon sila meron silang sariling label. Australia, at marami nag-branch out nila sa US, at marami sa mga pastor nila, pati yung head pastor nila, heretic. So, ano yun, nakasulat, documented yun. At yung iba nga talagang wala na. Kasi ang bilis ng paglago nila, hindi naman kasi biblical. Men, nakakita ka ba ng halaman na biglang puno agad? So tayo, normal yung church, natututo, then mag-share, mag-invite, then lalago. Hindi yan mabilis. Unless kayo, yung kunwari lang. Kaya kung natutuwa kayo sa bilang natin, alam ko yun, natansya ko na yung natutunan yun. Amen? At hindi yun pelipikin. Okay. And the consequences of that character will inevitably surface. Sa Tagalog, dahil ang makamundo yung music, mag-surface yun, ibig lulutang kahit tinatago mo na yun, mga nakapalda, Christian din kami. Pero yung ginagawa mo talagang makamundo, mag-surface yun, lulutang yun. Kaya yun nga, pag tinuro ko ng Bible, bakit ayaw ng Kristiyano sa Bible? Parang baliktad. Ang normal, diba, habang yan, naligtas ka, minamahal mo lang yung Bible, parang gusto mo Bible lagi. Yun ang normal at tunay. Eh, ba't itong mga kapag Bible kung usapan, lumalayo? Kasi nga, yung music nila makamundo, sila rin pala, mismo, makamundo. Pero tinatago nila yun. Okay? Pero kahit anong gawin yan, lulutang at lulutang yan. Yan ang nakatotohanan. Kaya sabi dito, can a man take a fire this bosom? Okay, anong verse yan? Proverbs sa tayo. Ako
Proverbs 6:27, can a man take a fire in his bosom and his clothes not be burned? Sa Tagalog, pag ang tao daw nga naglalaro ng apoy, yung mga bata, kasi hindi lang ganyan ha, ganyan. Yung apoy, nilalaro niya, nilahapit mo sa iyong katawan, magdamit ka, pwede bang hindi masunog yun? Yung tanong niya, obviously hindi. Pag nilapit mo yan sa katawan mo, sa damit mo, masunog yan. Can one go upon hot coals and his feet not be burned? Ngayon iba, mga magikero, may mga trick naman yun eh. Pero obviously, pag yung apoy ay nilapit mo sarili mo, ano mangyayari? Masusunog ka. So obviously, ang kinukumpara dito, again, yung music type niya, which is sensual, ano mangyayari sa'yo? May spiritual ka? Hindi. I-burn ka niyan. Meaning, lalo ka may makamundo, hindi ka na makontento, na basta, ano lang, kailangan. Kaya yung pala nakalagay yung kilala namin nasa mall, yung church nila. Tatawa ko, sabi, meron kaming solemn worship. Pwede mga kabataan, ano tawag yun? Badis lang. Badis lang ba daw? Pati mga kabataan lang. Kasi yung mga matanda kahit paano may sensibility na yun, ba't gagawin natin yan? Weird. Yung mga bata, ba't tinotolerate ng church? Parang yung excuse ng Catholic. Yung natin sasabay ng Nazareno, pinaparada nyo nga eh. Taon-taon niya, alam nyo nung nangyayari dyan, tapos tinotolerate niya eh. May ka-plastican by hypocrisy. So ganun din itong mga CCM ngayon. Nakikita niyo yun, yung pattern. So tuloy lang natin. Bukod sa ito'y addictive, ito'y pagsuko sa soft rock. Pangalawa, because it is a bridge to the one world church. Alam niyo yung bridge, di ba? Hindi ka makapunta doon kung mayroon dito division, no? So ganun tayo. Alam natin mga Baptist na darating ang Panginoon. Pero bago dumating ang Panginoon, di ba, in the beast, the Antichrist, at siya yung maghahari sa one world government, one world currency, one world church. Hindi pwedeng wala yung tatlo na yun eh. Kasi hindi ka sasamba kung iba-iba kayo ng pananampalataya, di ba? Kaya ang gusto ng beast, ng Antichrist, siya yung sasambahin lang. So kaya magkakaroon din ng one currency kasi hindi ka makakabili ito eh. Kung hindi yun ang currency mo, at sabi ko, government, papatayin ka pag hindi ka sumunod sa kanila. So itong CCM, para ka nang tinatawid doon sa One World Church. Kasi nga, nakita natin kanina, na sila Don Moen, sila kahit iba dyan, Baptist, sila Sandy Patti. Papunito ng Baptist yan eh, pero, uy, umawit ka nga doon sa Catholic event namin, why not? Awit lang pala ako eh. So, nabibridge yung, supposedly hindi maghahalo yan, nabibridge ng music. Ang sabihin nila, siya na tayo lahat eh, yung nagkamali. Okay, so hindi natin gusto ma-bridge yun. Gusto natin manatili yung gulf. Okay? Separation ang tawag natin dyan. So those who borrow from the field of CCM are building bridges to Universalist Catholics. These people are beyond to the people whom they are associated. So dati hindi tayo nakikihalo dyan. Pero dahil yung music nila, music din natin, anong tingin sa atin na iba? Tsaka totoo naman. Pag in-adopt yung music nila, hindi parang pareho na rin ngayon. Pati paniniwala yun. What else? So dito sa why it is going dangerous kasi yung mga tao, especially Baptist, doon na tayo sa mga Baptist, yung sa palagay nila, pwede kong adopt yung music, pero hindi naman ako magiging Catholic, mapapigilan mo pa ba yan? Sa ano nyo, sa trabaho nyo, sa school. Kung ini-introduce mo, tinuturo mo sila, okay lang yan. So pala, tatawid po yan. Kaya sabi niyo kahit pastor, sabi niyo, mga Baptist, hindi naman yan nagpupunta ng Catholic eh. Kung sakaling mag-apostate yan, manghina yan, magkaungal yan. Pupunta yan sa CCF, DCF. Kung sabihin, lalong nagkaroon nga ng bridge. At yung ibang CCF, madali na tumalon yan sa Catholic. Okay? Kaya, yun. And keep the people from listening to the real stuff.
Okay, ano yung real stuff? Yung sa atin. So, pag nailayo sila sa maayos na music, saan sila pupunta? Maluloko na ngayon nila. Full-blown contemporary music is just too powerful, too enticing, and too exciting. Naalala ko tuloy si Oscar Wilde. Alam niyo ba yun? Naalala, loko-loko yun. Pero influential writer kasi siya. Yung lifestyle niya talagang fornication. Pero sabi niya, ito yung naalala ko kasi ito sabi niya sa Christianity. Kaya ayaw ko maging Kristiyano eh. Kasi hindi kayo exciting. Pero sandali, yung exciting, subjective yun eh. Ako, excited ba ako mag-club? Hindi excited sa akin. So, exciting. So, anyway, yun ang kanila, sa kanila, exciting yung contemporary music. At yung special na kabataan, kayo yung madadala una. Yung mga tanda kasi medyo parang nalipas na kami dyan. Alam na namin, ayoko na mga paglaklakan, pagod pa ako. Diba? Ito yung sa atin dapat. Philippians 1:10. Ito yung alternative. Bakit? Ba't di tayo sa contemporary? Kasi sabi dito, that ye, ay basa, ready, go. That ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense, till the day of Christ. Ang pretext niya, siyempre, lumapit sa Diyos. Langin. Water pala, wala akong water. Lahat ng ginagawa niya sa church, that we may approve things that are excellent. Sa Tagalog, pag sinabi approve, yung kinakampihan, yung pinopromote, di ba? Ano yung mga dapat natin promote? Yung mga bagay na excellent, hindi yung walang kwenta or ito, sa line na natin. Uy, okay yung 1. Okay yung 1. 0.5. Hindi tayo kontento doon. Inaalam natin yung malapit na malapit sa kalooban ng Diyos, and then yun ang gusto natin. Yun ang sabihin natin sa iba. Amen? Amen. Thank you. And then, tayo na dapat. As opposed to ano yung borderline? Dito sa line na to, ano yung borderline? Zero, di ba? Ang lapit mo na sa zero, hindi ko pa nag-aalala. Hindi naman negative eh. Lumayo ka zero, doon ka sa sobrang layo sa zero sa negative. So, di natin na ito-tolerate yun. Ayan. So, this time, what is the motive for that is that wise and godly position? Maka-Diyos ba at matalino ka ba kung lumalapit ka ng 0 sa 1? Ayoko sa 4, ayoko sa 10, gusto ko sa 2. Subukan mo sa school yan. Anong passing? 75. Doon ako 76. Dako. Absent. Ang oras natin ay alas 8, kunwari, 8:30. Doon ako sa 8:01 lang. Tawagin nyo na. 8:01. Nasa din tayo maaga, man. Naka-ayos ka na, naka-CL ka na, naka-inom ka na, naka-base ka na. Yun ang positive idea. Okay. So, kung sino man to, ito ata yung sasabi kong expert. Okay? If a church starts using CCM, it will eventually lose all other standards. Yan. Bob Jones University Chapel, maganda po dati yan. University, Baptist po yan. Ngayon, bagsak na din yan. Malaki sila, kumikita sila, pero ang dami nag-aalisan, inaano na sila, tinutulig sa atin, ina-expose na sila. Pero anyway, sabi dyan, anong panahon pa nila, siguro mga 2001. Ang bilis nun, 2024 na pala, 25 years ago. Yung mga church daw sa observation niya, tsaka itong material natin kayo, tanda na rin ito eh. Ito yung natutunan ko dyan eh. Totoo yung na-observe daw niya, pag yung church niya, ngayon maayos yan. Okay, maayos yan. Okay, Baptist na, hymn na, King James. Pero pag pinapasok nila daw, yung CCM na music, eventually, even later, yung mga maraming, ano mismo standard natin, pananamit, diba? Yung sa Bible, even yung mga 3 times a week tayo, nawawala yan eventually. Ang una lang pinapasok yung music.
Yung King James, ba't naman yung King James? Sabi nung si Hillsong hindi na wala kilokot si King James doon Hindi naman tayo King James. At huwag tayo soul winning, dami na natin Kailangan lang dyan, at-lock nyo, ng music, ng wala. Ano pa? Ano ba tira? Fundamental, lalo na yun. Independent, hindi tayo independent para mas masaya, marami. Baptist Day, di ba? Maramihan. So mga wala yan. Ang una lang pumasok, music lang. Observation nila yan, ha? Hindi lang tayo ganyan ganun nga nangyari sa marami. Sino mag-contest nun? Hindi nga nangyari So ngayon, kung di kayo convinced, meron ka ba 10 years? Pero at least, bigyan mo rin ako ng benefit of the doubt. Amen? Sa palagay nyo, tama kayo, mali ako. Di, magantay ka ng 10 years sa topic na to. Mas maganda, niwala ka na lang. Anyway, ito ba? Yung tinatawag na, ito po yung mga warning. Okay, huwag niyong papasukin. At even, kahit sa, alam mo na, kahit yung KJV music natin, huwag mo namang lagyan ng vocal sliding seeking technique. Na pwede mo gawin, ginagawa ng iba, pero yan ay prominent part ng worldly music. Huwag mo gayahin. Doon sila nakakataagin. Kasi nandun ako sa panahon na yan nga, yung mga music na sumisikat Napansin ko yun yung mga sumisikat, yung mga ganun. Kahit lalaki, ayaw na nila ng lalaking boses. Gusto nila kaya yung mga bakla, hindi yung malaw, yung pages, saka yung nagtalo pa kami, naalala ko yung Four Nandan, alam mo yun? Ay, hindi. Kamusta yung what's going on? Ano, lalaki o babae? Hindi nila alam yun Nagtatalo kami ng high school kami na parang first year high school. Lalaki. Lalaki ba yung babae? Hindi mo malaman papakinggan mo lang. What's up yun? What's up? Anong what's up? What's up? What's going on? Lalaki yan. Hindi mo malaman Wait tayo na. Ikaw ba, gusto mong tanongin, babae ka ba, lalaki? Diba isulto ka nun? Kita nyo na, sige. Hindi pa natin yun. So natin gamitin nyo, kaya sa kahit King James music natin, sakto na yung sakto na yung, may mga ganun din pero limitado yun. Okay, kung sabihin alam ko yun, napansin ko yun. Maganda naman talagang pakinggan Ano yung mga kalakatan ng watch ye, stand fast in the faith, quit you like man, be strong, ho 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 ho. Ano masama ito? Oh, ganun lang. Hindi sapat yung adong basic Dagdagan natin. Iwasan natin yung sliding technique Again, meron yan. Meron, huwag naman yung balik. Pansin na yung mga diva na tinatawag nila. Asal ka, pag sabihin natin kahit ako dati, nasa libutan tayo. Alam ko yung kanta, maganda yung mas gagawin ganun. Nakakaasar Demonstrate nila yung skill nila. Magaling kaso nakakaasar. Nasobrahan na Kasi dinuturo yung sarili nila. Ganyan ko yun. Magaling ako. Dinuin mo yung original song, binago ko on the fly. On the fly, yung sabihin, doon mismo ko inisip yun. Wala akong nakikitang ganong iba. Kasi iba, hindi makakabalik Kung marunong kayo kumanta Ako, magawa ka, malilito ako nga, di ba? Miss English yan Saan naman tono nito? Sila sobrang alam na nila yan, babalik, kabig, balik. Sila hindi naman, kasi sabi ni Pastor, huwag mo ituon yung pansin sa sarili mo. Isang magandang rule yan. Pag umaawit ka na dito para mapansin ka, ang ganda ng ginawa niya kanina, ano ba yun? Makakanta ka lang Sana maalala nyo yung mensahe ng music. May taas ang Panginoon, hindi ikaw, kasi galing mo nga sobrang. Yes, anyway. Ano pa? Scooping technique. Ganun din yun. Yung sliding. Scooping.
Jerky, yan, jerky. Ganun. Diba? Ba't gano'n? Ano ginagawa? Kumakanta ka ba o? Iba na yung ano nila eh. Gusto nila maging unique. Mga tungkol sa kanila, ito yung ano eh. May mga music critic pa dyan eh. Wala nang ibang pinag-usapan, kundi yung mga The Voice, ganyan. Di ba may mga critic pa yun? Yung pinakinggan mo yun, ang bababaw. Alam mo, gusto ko yung ano mo, yung confidence mo, pero yung ano yung mga term nila dyan. Rendition mo. Ganyan. Ano yung music lang naman yung pag-usapan natin, yung parte ng buhay natin importante, pero let's not go beyond that. Pero yung mga to, ganun. Kaya naalala ko, napanood ko yung si Michael Jackson, may mga ano yung pelikula. Parang kasi namin yun. Yung mga documentary, location. Kaya daw gumaling siya kasi yung producer nila, tsaka yung music sabi sa kanya, walang attitude naman yung music mo eh. Gano'n. Ngayon, natutunan niya nalagyan ng mga gano'n. Ay, nagustuhan daw ng kesyo ng nakikinig. Diba? Tumitilik. Alam niyo na yun, diba? Kanya-kanya style yun, hindi naman kailangan nilalagay doon. Utang na loob, huwag niyo naman gagawin dito yun. Amen? Amen. Ayan, to create a sensual atmosphere that the modern dancers, ayan na, pumasok. Apat eh. Hindi ko alam yan, ni-research ko lang din para kasi parang like kung ano yung laging ginagawa. Sino bang demonyo gumawa nito? Nalaman ko yan, alam din ni Claude eh. Alam nyo pala. Anyway, ba't napapasayaw yung mga dancer sa music nila? Doble ang goal nila, di ba, hitting, So, nakabenta na sila ng album, tapos pag sinayaw pa yan, lalong, sino ba kumanta nun? Ang galing nun? Hindi naman. Sisi na yung, Gangnam Style, di ba? Magaling, di ba? Pogi yun. Ba't pinanood? Kasi, wala, pinauso ng mga, laging yun. Alala ko sa Smart dati, magbihira itong mga, pinasayaw pa ko, para lang ma-please yung Ganyan mo kasi, ako nakaganon na ako. Diba? Ito yung mga boss na gusto i-please yung sige, sayaw! Kaya may tinatawag yung dance to the music. Alam mo yung sabihin nun? Yung pang-asaran, yung dance to the music, go with the flow. Alam mo yung sabihin nun? Sumunod ka na lang! Parang sa Dane yan, di ba? Buti yung tatlo, di sumunod, di sila nagbow. Kaya again, gusto ko na yung meme, di ba? Yung meme na doon yung statue ni Neto Magbisan, golden. Ganda nun, pwede mong i-apply sa lahat yun eh. Pag pinapabaw ka, kung papanguna ka! Hindi tayo napabaw, amen? Mag-rock and roll ka, mag-baptist day ka. Tatanong muna ako, para saan ba yan? Hindi tayo bastos eh, para saan po ba yan? Lahat ang tinanong ko sa baptist day, walang masagot eh. Explain mo, para makilala yung baptist, ba't di ba tayo kilala? Kung kailangan i-legislate yan. May daw, kilala tayo sa ganito, biblical preaching. Kung tayo kilala, huwag natin baguhin. Maganda nga yung pag na-discover nila eh. Saan ba ako? Yan, scooping technique. Okay. Parang mga Nabot to What else? Musicologist Walter Everett identified the sensuality of this technique. Ito na yung mga expert. Alam nila yan, technique yan. Alala ko, nakikinig pa ako sa mga ganyan, asal ako ngayon eh. Ano bang klase music nyo ngayon? Interview minsan sa mga Anong panahon namin, ang trending term pala nun, alternative music. Ngayon nyo na yung alternative, ano yun? Parang, hindi music, gumagawa sila ng sarili nilang tema, brand. Ganyan po yung mga yan. So itong expert sabi niya, many rock vocalists reach out to their audience largely through physicality of their singing. Nakita niyo ba yun? Paano naging physical ang music? Natenga lang yan eh. Pero,
Pag napapagalaw mo sila sa way na gusto mo, ayun. Yun nga, apate. Kala ko Korean yun. Bata lang. Korean ethnicity siya, pero taga-Australia siya. Australia o New Zealand? Alam na alam mo. Hindi naman magaling eh. Yung nag-team up kasi siya ngayon, oh. Alam na alam mo. Ano nangyayari? Sikat na sikat yun. So, ayun, nagiging pag... Ayun ko sayawin, eh. Pero, lalo silang sumisikat, di ba? Ay, sila kumanta, no? Sige, kaya pala sumikat. Pero baliktad, kaya sumikat yun kasi mga producer nun. Baka binabaliktad tayo eh. Nasabi na, kaya siya sumikat kasi magaling siya. Pero actually, sumikat siya kasi medyo magaling. Katulad ng ibang tao din na, mga 1 milyon tao na ganun din kagaling. Pero siya yung pinomote. So, sabi mo, ang galing kasi nito, kaya bibiling ko, mapakinggan ko. May nangyayari ka na. The foundation of rock from the blue suede shoes to suit Judy Blue. Mga libro po yan, mga dokumentary pag may ganyan. Okay? So, yung sabihin niyan ay alam talaga na yan. Kasi yung minsan, hindi naman nakapakinggan yung mga libro, di ba? Mga authors. Yan, blue suede shoes is a kataning... Pero mga libro yan, mga minsan, mga dokumentary. Scooping event is described as sexual utterances, the art of rock and roll. Hindi ko malala yung Charles Brown na yan. Charlie Brown ang nalala ko. Matagal na 1983 pa, nagsusulat na napapansin. Yung iba dyan, di naman Kristiyano, pero alam nila, yung mga style ng pagkanta daw ay nai-induce yung parang sexual. Ba't yung sexual? Yun talaga yun eh. Mamaya marami pa tayong mga kilig, lalo mga rockstar. Napapasayaw ka, at yun. Talaga. Oo, sa disco, sa palagay, saan pupunta yung mga yan? After mag-disco, saan pupunta yung mga yan? Huwag nang hulaan. Check ko Yan, for fornication na yan. Lalo dun, mga iba-ibang tao na imit nila. May mga bakla na rin dun. So, hindi na pinapakinggan yung Amazing Grace sa disco, amen? Sana nakaka-connect. Ayan. So ito, this style is not only sensual, it draws, again, itong mga quotation ko sa mga, mga experts sa music. It draws, sabi ko kanina, it draws attention to the singer. Lalo pag nagsasayaw pa, di ba, bakit gusto sa'yo mga nagsasayaw na kumaawit pa, nakakapagod yun Pero kasi yung... Lahat yun, lahat naman yan Bulaga, alam, gano'n ang style. Parang mga tao din nag-iisip, mapanood, wala na ba iba Yun lang. Panood din na YouTube natin, natuto pa kayo, amen? Ano mga bago. It draws attention to the singers. Ang galing niya. Yung mga record label may-ari ng tuwan-tuwa yun, Michael Jackson, nalalaos ka rin Pero mga record label, mga Universal, mga ano ngayon. Kalimutan ko na Yung Vevo ngayon, parang yan ang uso ngayon sa internet, Binibili nila yan At sila na yung di ba, official pwede nilang pa-shutdown yung iba. Di ba? So sa kanila kung may kinig. Gusto mong makinig ngayon sa natawa kayo ngayon sa Andy kahapon, di ba? So yung nasa YouTube daw yung music niya. Yung nag-commercial yung mga kinasal. But anyway, ganoon na tayo ngayon Hindi na cassette. Pag ikaw yung may-ari nung rights doon, yayaman ka, malaos na lahat ng artist. Anyway, yun. Kaya sumisikat yung mga alam nila yung cult personality, alam mo yun. Which is another major element of both secular and southern gospel and CCM. Diyan sila nagkakapita. Ito, wala tayong pakialam. Sino bang umawit? Pero kung gusto mo yung Amazing Grace, sino nag-auto? Sino umapit? Hindi mo nga alam Kung hindi mo ilalagay, hindi mo research. Ganun tayo, gusto lang natin yung music. Hindi nagtataas ang Diyos. Sila hindi. Kaya kung pumamaya na, kita nyo kung paano pumamaya ko ngayon. Sentro sa kanilang sarili. Attention is limited go to the singer, which is what the world is seeking. Ganyan, pag makamundo ka, kahit carnal kang Kristiyano, gusto mo ikaw yung, diba?
Iba kaya, gusto na, ikaw na lang lagi dyan eh, yung pulpit ka pa eh. Kaya sila stage lang, stage. Walang pulpit doon. Pag bumida na yung, ilang minutes ang, naka-attend ako sa ganyan eh, di ba? Kilala kami. Ang preaching, 30 minutes, yung kantahan, 40 minutes. Ang pinaggagawa ng mga doon. Ang bida doon, yung mga worship leader. Yan. Karamihan dyan, mga babae. Ayan, so ganyan ang mga mundo, attention seeker. Tingnan nyo yung mga Facebook nyo. Mga Facebook post nyo. Ay, ito pala yung kinain ko. Ay, ito pala yung aking hairdo ngayon. Ay, ito pala yung ano ko. Iniisip ko ngayon, pati iniisip ko yun. No? Diba? Quotation of the day, cloth of the day. At yung ano man yan. Nakatawang ang ewan eh. Kasi gano'n ang makamundo, gusto niya, sarili. It is not a godly practice. In the worship of a thrice holy God, it is proclaimed that He will not give His glory to others, lalo sa church. Gusto natin ang Diyos ay natataas, ba't andiyan ka sento dyan? Amen? Amen. So, sayo ka pa dyan. Kasi yung mga politikong gusto niya, nagsasayaw yan. Kasi pinipicture niya, saya ko, successful ako, at ako'y mananang. Ganun yun eh. Kahit si Pong, mga ganun yun eh. Ito na ako. Ayan na. Ito yung sabi sa Bible, Isaiah 48:11, for my own sake, Diyos naman maka-own. Kasi Diyos siya eh. Wala akong nasabi sa kanyang makasarili siya. Pag siya ay nataas, lahat na sumusunod sa kanya, natutuwa din. Amen? Pag naghari si Jesus, maingit ba kayo? Siyempre, gusto nga natin siya. Ikaw naman ang deserving niya. Ikaw matalino, ikaw makapangyarihan. Ikaw na mag-rule sa amin. Hindi si Duterte, hindi si Marcos. Hindi si Trump. Will I do it for how should my name be polluted and I will not give my glory unto another. Ayaw niyo nung may ibang naitataas lalo sa church, saka sa mundo, basically. Wala dapat pinupuri, yung mga pantakin. Sinasamba kita. Bandang huli, babae sinasamba. Ang Diyos ayaw din siya lang sinasamba. Amen. At siya yung deserve naman doon. Ano ba ito? So, second characteristic of worldly music is flipping below and above the actual written melody line. Pansin niyo yung kaya paborito natin sa hymn. Actually, pag may nakita akong hymn na medyo puro minor, kino-convert ko yun. Kasi yung minor, parang pinakinggan natin dati yan eh. Yung mga rockista, ang tunog daw ng minor, malungkot. Pag medyo, upbeat yan eh. Ibig sabihin, masigla. Okay, ba't nila sinasadyang minor? Na ano yung feelings daw, na-struck ba yung feelings? Kahit sila mismo sinasabi nila yan. Okay? Ba't natin i-tolerate yun? Yung flipping, sabihin ng flipping, balik-balik yan. Flipping, the classical trained singer has an ingrained respect for any written melody and hesitates to tamper with it. Sa Tagalog, ganito yan. Kaya nga siya yung nagsulat, nag-compose, pinag-isipan niya, pinractice niya master niya yun. Lalo yung mga gandang, isa mga paborito ko yung Thanks to God. Eh. Simple lang yun, pero yung isang buong verse, magkakaiba yung di ba? Wala siyang chorus. So, ganda nun. So, wag mo nang baguhin yun, sinasabi dito. Hindi ka diva, hindi ka diva sa ASAP. So, hindi naman Bible lang kanta, pero still, pag pinupost na gano'n yung, kaya ka sumikat yung maganda yung gano'n yung, huwag mo nang baguhin. Yung mga awit na ganyan, wala silang pakialam doon. Gusto nila sila yung mataas. Yan. How to sing for money. Yan yung parang libro ata nyo to. Page 85. So, yung mga swinger, ano yung mga kanta kayo na napakaraming version na? Danby. Yan.
So, ginamit lang nila yung kasikatan ng kanta, tapos iba nila yung version, di ba? Kasi sabihin, mas maganda yung pag-awit ng ganyan. Gumawa ka ng sarili mong kanta, di ba? Lalo na yung sacred music, ang tanong dito ni Frank Garlock, yung sacred music ba, ginawa yung para mag-swing? Amazing Grace. Meron version ng Amazing Grace na ano, di ba? Nakakot lang sa mga Baptist yun. So, okay, maging maingat tayo dyan. Ngayon, naalala ko sa sarabi ko doon. Parang umatid sila kayo ano eh. Hindi ako nasabihan. Ewan ko lang kung ano, pero makasabi nila bandang uli. Ngayon, dapat si David Cloud yung maging music minister natin eh. Kasi siya yung magbabantay ba? Parang ganun yung take nila kasi masyadong strict. So, siguro hindi nang na-appreciate. But anyway, sana kayo na-appreciate niya. Amen. Amen. Yeah, so yung tanong, kailangan ba yung sacred music? Gawin mong ano, parang concert, parang si Diva. Parang sa mga ganyan. Diva tawag yun sa asap, diba? Songbird. Songbird. Improvisation, maganda naman mag-improve, pero sila, binabago nila for the sake of mabago. Parang di mo sabihin, ay, ginaya mo lang yun. Ilang tao, inulit mo lang yan. Kasi feeling nga lang, magaling sila. Okay ba kayo? Yan. Spur of the moment, faking of the written melody and rhythm. So again, pinakalo lang dyan, asap. Manood ka lang asap, nalalaman mo lang ano to. So ganun sila dun eh. Sorry, nabuta ko silang bata, wala na magawa minsan. Wala pa YouTube. Wala akong choice eh. Sige, kakatawarin ko. Binaboy na nila yung mga... Yan. So in other words, do your own thing, blend in. Ibig sabihin, tino-tolerate nila yun. May kinumpos na ganyan na tono, ibahin mo. So ano sinasabi sa inyo ngayon? Ako bahalang gusto kong gawin sa gusto ko. Parang ganun. Amen? Amen. Yan, philosophy. The same philosophy which is teaching relativism and promoting music which exemplifies it is the basis for the New Age movement. Medyo lumalalim na. Alam niyo yung New Age movement, pag pumunta kayo sa National Bookstore, kung nasan yung Bible, iba-ibang katabi yan eh. Kaya hindi na sabihin religion Christianity, na sabihin nila spirituality. Diyan na mapasok yung mga New Age movement. Ibig sabihin, may spiritual din silang pinag-uusapan, pero hindi katulad ng pinag-uusapan ng spiritual. Amen. Pag sinabi spiritual, parang mga spiritista na yun. Oh. Yung mga aura-aura, nakabili pa ako ng libro dating ganyan eh. Pang-weird naman ito. Hindi pa ako siya noon. Kaya lamang ko, yung pala yun. Nilalayo kayo mga Hindu na yan, Eastern mysticism. Nilalayo ka sa Bible. Pag gusto mo mag-spiritual, ako spiritual din ako eh. Masama ka ba Jesus? Hindi. Ano lang ako, Meditate. nag-meditate ako, yung ano sa Hindu. Nag-yoga ako. Yan. Ano kasi, dancing. Dancing. Ayun, nagdo-yoga ngayon, mga ganda, di ba? Mga akbak. Gusto ko rin mag-yoga, pero kabastos ano yung ginagawin dito nyo doon, di ba? Natatawa lang kasi, kilala ko si dancing eh. Hindi na kilala yun eh. Sa Street Fighter ng mukhang ewan. Saan na ako? This is the opposite of unity. Hindi nyo ba na sa Bible, dahil nagkakaisa tayo, isa lang ang Bible, kaisa tayo, isa lang ang Bible natin. Amen? Kung tama rin yun, paano naging tama yun? Ngayon, kaya nag-unite tayo sa King James, kahit yung Geneva, medyo okay naman yun, yung Great Bible, okay naman. Gusto natin mag-standard. Gawin mo, nagbabasa tayo na sabay-sabay, di iba na yung sinabi nyo. Hindi tayo makakapag-unite in reading the Bible, may iba-iba tayo ng version. Ganon din ngayon yung itong klase ng music na to. Bahala ka, parang ganon. Kaya sa mga ibang churches, hindi ka nagagara, manonood ka na lang eh. Ba't manonood ka na lang? Hindi mo alam yung kanta, hindi mo alam yung hindi mo kaya abutin. Nag-improvise nga sila eh.
Parang asap nga. So, hindi ka na makakasabay. Makinig ka. Spectator ka na lang. Sa ating baliktad, lahat tayo umawit. Ganun. Corporate worship. Lahat tayo sabay-sabay. Sila hindi mangyayari sa walang unity. Walang unity sa music. Lalo walang unity sa pananampalataya. Kanya-kanya yan. It is a sound which characterized by polarization. Alam yung polarization? Madalas sa US, yan ang sikat na term, polarization din. Kung di ka Democrat, Republican, gano'n eh. Hindi maganda yung polarization. Dapat unity. And then, another term for polarization, discord. Pag-aaway, di ba? Discord. Division, rather than oneness and unity. The sound of sacred music needs to be the opposite of the sound which was just described. So dapat yung dinidescribe natin CCM, hindi tayo gano'n, baliktad. Sa kanila, worldly, tayo heavenly, spiritual, sila ay kanya-kanya, tayo dapat united. Yan, marami pa. Ito, mga Baptist to ha. So bakit din ba mga Protestant tayo, mga tapos na ata ako ng slide nito. Hindi ba nung magamit tayo ng Protestant hymn, katulad nung lagi siya sabi kay, sino ba yung Protestante na nagpako daw ng si Luther, Martin Luther. Protestante yung dating priest, naging Protestante. Eh ba't kinakanta natin yung A Mighty Fortress is our God? The old Protestant denominations were fundamentally different from the modern counterparts. Yung sagot. While may heresy dito mga to, yung malapit na malapit kumpara ngayon. Yung lang paniniwalaan, kahit pa paano, okay? Kaya maging sa respecto. Kaya yung depensa ni David Taub. Hindi mo pwedeng kumpara yun. Kasi, ibang-iba yung CCM ngayon. Yun. So, gusto mo bang matawag na old-fashioned? Tanda ka, old-fashioned ka na. Panda, old-fashioned yan. King James, old-fashioned yan. Pulpit, old-fashioned yan. Alam mo na, old-fashioned na to? Wala rin sa iba, yung nakita mo yung pulpit nila, parang salamin lang na, may magkapasit na. Ang galit na yan. Kaya ganun lang yun. Bit-bitin na yun ng parang, stage yun eh. So kahit na paano po itong pulpit, actually may nire-represent pa to, alam niyo ba yun? Kaya nga na-assault ako kasi pastor nun. May naglalaro mga bata dyan. Kaya naman maganda na may sariling auditorium. But anyway, sila ayaw na nilang gano'n. Old-fashioned yan. Yung long hair sa babae, old-fashioned yan. Yung lalaki, short hair, lahat na lang gano'n. Kung ano yung maganda, ayaw nila. Yung walang tato, old-fashioned yan. Ano pang old-fashioned? Yung lalaki babae, old-fashioned din yun eh. Kaya gusto nila ngayon, nag-invento sila ng sarili nila. So, di lahat ng old mapangit, amen? Hindi lahat ng bago, maganda. So, huwag kayong, again, papadala sa ganyan, talking point. Don't want to believe in the same God. Ito medyo ako dito kay, David Cloud, okay? Kasi nung nalaman ko nga ng mga si Luther, mga Protestante, baby splinkers din, baby baptizer din. Sandali, di tayo ganyan, amen? Kaya hindi ako medyo sinasakyan itong explanation niya dito. Ayan. So kaya nga kahit yung ating hymn, pinipili natin. So ganun importante sa music. Matapos na ako. Gusto nyo mag-break? Okay, break muna tayo dahil may pag-games ka daw, Nay? Ayan, mag-pag-games ka muna. Tingnan mo lang dito. Kailangan mo ng So far, baka may tanong, question and answer. Wala ko ha. So, paano ito?